Hello. Magandang, hindi pala maganda. Isang malungkot at pangit na umaga sa sambayan ng Pilipinas. Ito na naman po si Boss Dada nyo. At tayo na naman ay maghahatid ng mga balita. Magre-react sa mga issues ng bayan nating Pilipinas na nakakadiri, karimari-marim. At tatalaga namang kahindik-hindik ang kahayupan ng mga putang inang mga taga-gobyerno natin. Pero hindi tayo magpapatalo. Magpatalo ba tayo? Oo, syempre huwag tayo magpatalo. Ano pa din tayo, mag-content pa din tayo. Batikusin pa din natin kahit gaano kadelikado kaya nilang gawin sa dating presidente. Mas lalong kaya nilang gawin sa mga katulad natin, pero hihinto ba tayo? Hindi! Kahit may sakit, may ubo, trangkaso, walang boses, go lang tayo. Pasensya na, di tayo nakapag-upload ng mga videos nitong mga nakakaraang araw. Gawa ng alam nyo na, tayo ay busy dahil talagang inabangan natin yung mga mangyayari dyan sa pag-kidnap nila kay Pangulong Duterte. Kaya ito na naman tayo, another day, another burautan session. At mas malupit ang burautan natin. Tayo papayag na basta-basta nilang kunin ng ganun-ganun ang ating pinakamamahal na Pangulong Duterte nang hindi tayo babawi. Sabi ko nga sa inyo, mas dodoblein pa natin ang effort natin para batikusin i-expose ang mga kabulastugan ng mga putang inang mga demonyo na yan. Napakatindi ng mga naganap ngayon na araw na ito. Pero hindi tayo hihinto sa pagpapasakit ng puso ng mga hayop, mga buwisit, demonyo, satanas, Judas, Barabas, Sestas, mga magnanakaw, kidnapper, ang inanadagdagan ng sindikato. Lahat na lang sa kanila, droga, kidnapping, land grabbing, sugal, lahat ng bisyo nandito ngayon sa gobyerno. Harassment. Saan ka makakita? Saan kayo makakakita, mga bossing, ha? Saan kayo makakakita ng isang bansa na mayroong sariling soberenya? May sariling soberenya, pinaglalaban ng South China Sea, pero putang ina, pinayagan ang korteng internasyonal na walang jurisdiction sa atin na mag-operate, at ang masaklap pa, tayo pa yung nag-volunteer na isuko yung Pangulong Duterte na walang kaabog-abog na tinulungan sila ibalik sa kapangyarihan. Ito pa ang iginanti ng mga putang ina. Sabi ko nga sa inyo hindi kasi kayo nakinig sa amin. Hindi kasi kayo nakinig. Sinabi na yan ni tatay sa inyo. Bahala kayo. Pag yan, nagnakaw ulit walang sisiya. Bahala kayo Basta sinabi ko na hindi nagkulang ang tatay Digong ng pagpapaalala Hindi kayo nakinig, puta. Bagong Pilipinas kayo ng bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Puta, kanta pa kayo ng mga ringtone nyo, pinalitan nyo pa. Putang nakita ninyo, yung ibinoto ninyo, yung isinigaw-sigaw ninyo, siya pa mismo ang humayop. Hindi na nga niya pinarangalan itong administrasyon ni Duterte, at si Duterte, hinayop pa niya. Mantakin mo ang pamilya Duterte nagbalik sa mga Marcos sa kapangyarihan, nagbalik sa kanila sa karangyaan. Tapos itong pamilya na ito na walang mga utang na loob, pinabayaan lang na masira ang Pangulo natin, pinabayaan na ang ating Pangulong Duterte ay makulong, kunin netong mga hayop na mga International Criminal Court. Sagad sa buto
Sagad sa buto, mga bossing, ang kasamaan nitong pamilya Marcos na ito. At hindi tayo hihinto hanggat hindi nawawala sa kapangyarihan ang mga punyetang ito. Hindi tayo matatakot, hindi tayo aaray. Kahit anong gawin nila sa atin, ready tayo. Lahat ginawa ng Pangulong Duterte para sa bayang Pilipinas, lalo na itong mga kapulisan, nitinaas ang kanilang mga sweldo. Alam ninyo, nung tinaas ang sweldo ng pulis at saka ng mga sundalo, sabi ko, deserve nila yan. Deserve nila yung pagtaas ng kanilang sweldo. Kasi nakikipaglaban sila sa bayang Pilipinas. Nakikipaglaban sila sa mga NPA, nakikipaglaban sila sa mga terorista, maglaban sila sa Abu Sayyaf, nakikipaglaban yung mga pulis sa mga kriminal sa kalsada, sa mga adik. Kumbaga, wala tayong naging problema dun. Kahit na napakaraming mga sektor sa gobyerno natin yung kailangang i-prioritize ni Pangulong Rodrigo Duterte. Okay tayo doon. Sabi natin, okay lang yan. Okay lang yan. Kasi ano naman yan, pulis naman yan, sundalo. Sila yung magtatanggol sa konstitusyon. Sila yung magtatanggol sa atin. So nawala halos yung mga eskalawag, nalinis yung hanay nila, nagtrabaho sila, nag-operate sila ng maayos, pinagtanggol sila. Tapos putang ina, nitong kailangan na yung pagtatanggol nila, biglang wala silang mga bayag. Ang dami ko ngayong mga kaibigan. Ang dami ko ngayong mga kaibigan, mga bossing, na nagsasabi na yung mga tsapa daw nila, isinusuot daw nila ngayon with a heavy heart. Ha? Sinusuot nyo with a heavy heart? So, ayaw nyo rin ba? Ayaw nyo rin pala nitong nangyari kay Pangulong Duterte? Ayaw nyo rin pala na isuko siya sa ibang lahi? Bakit kayo pumayag na magpagamit? Bakit kayo, katulad nun, nakita niyo yung mga pulis na nanghaharas kanila Kitty at saka kay Ma'am Hanilet. Nakita niyo umiiyak pa sila. Umiiyak sila at the same time hinaharas nila, hinahablot-hablot nila yung mag-ina. Alam mo, nakakalungkot yung part na sinasabi doon ni Pangulong Duterte, anong ginawa ko? Anong kaso ko? Pinipilit siyang isakay sa eroplano. Tapos ito pa, masaklap ha, nag-shoot up yung kanyang sugar level. Hindi man lang pumayag itong General Torre na mabigyan siya ng medical kumbaga medical attention. Hindi man lang pumayag. Grabe, sabi ko nga, para bang wala ba kayong mga lolo, tatay? I mean, alam ko galit kayo sa mga Duterte. Alam ko na kayo, na yung amo ninyo, si Bongbong Marcos, gigil sa mga Duterte. Pero para gawin mo yun, anong klaseng kademonyohan yung pumasok sa isip at puso mo para ang isang tao na nagsilbi sa bayan, nagbuwis ng kanyang buhay, anak ng tinapay. Hindi ko talaga maisip kung bakit nagawa nyo ito sa mga Duterte, samantalang walang ginawa ang mga Duterte sa bayan nating Pilipinas kung hindi ayusin ang bayan, linisin ang bayan sa against CPP, NPA, NDF, linisin ang bayan against mga kriminal, snatcher. Nakapaglakad tayo ng matino nung panahon ni PRD. I-menos pa natin yung mga nagawa niya sa bayang Pilipinas, yung build, yung 10 years na lisensya, passport at kung ano-ano pa, yung red tape na bawasan, yung pandemya, approach niya, yung mga kalamidad natin na dumaan na siya yung presidente na talagang napaka-smooth ng tawag dito ng trabaho from DSWD to local government unit, nagkadisiplina lahat, luminis, Dolomite Beach, nakita nyo naman, basura, pinaganda, Boracay, inayos. I mean,
Ilan lang ito sa mga magagandang nagawa ni Pangulong Duterte na we really should be thankful about. Dapat magpasalamat tayo. Hindi pa naman siya yung mayabang na ipangangalandakan sa iyo lahat ng mga nagawa. Actually, napakarami niya pang mga nagawa pero hindi niya sinasabi na accomplishments niya yon bilang isang presidente. Why? Because trabaho niya yun eh. Actually, nakukulangan pa nga siya. When you ask him or if you ask him kung maganda ba yung nagawa niya sa bayang Pilipinas, he will ask you back. Tanungin mo sarili mo, if you feel like you are safer now, if you feel like if you go out there and nakita mo naman yung mga, hindi mo nakikita mo yung ginawa ko or hindi, it's all up to you. Masaya ka ba sa akin or hindi? Kung hindi ka masaya sa pamumuno ko, I am sorry, I failed. Pero kung masaya ka sa pamumuno ko, salamat na appreciate mo, pero trabaho ko yan. Walang ginrab si Pangulong Duterte na credit. Wala siyang pakialam sa credit. Sabi nga niya nung nasa Hong Kong nagsisigawan yung mga tao, ang daming-daming tao, tas ang daming tao sa labas. Sabi niya, awang-awa siya sa tao sa labas kasi sobrang dami. Alam mo, isa lang ang tanong niya hindi ko alam kung anong ginawa ko, bakit ganito kayo sa akin. Hindi ko alam kung anong ginawa ko, bakit ganito kayo sa akin. Mantakin mo sinisigaw na ng taong bayan kung ano yung pagmamahal nila sa'yo, kung ano yung mga nagawa mo sa bayang Pilipinas, pero you are still in denial dahil sobrang humble ng puso. Dahil sobrang linis ng intensyon sa bayan. Wala siyang pake. Tayuan nyo ng rebulto, papurihan, wala siyang pakialam dyan. Basta ang importante sa kanya, I had my 6 years and I tried my best during those 6 years and I want to go out as a president who tried his best. Doon nakilala si Pangulong Duterte at si Pangulong Duterte during his time, bukod sa pagmamahal ng buong Pilipinas sa kanya, minahal yan ng international community. Nirespeto yan ng iba't ibang mga bansa. Ngayon, tanungin ninyo yung sarili nyo, anong itsura natin sa international community? Anong itsura natin na tayo mismo ang nagsuko kay Pangulong Duterte? Anong itsura natin? Nakakahiya bilang isang Pilipino. Nakakamantakin mo, meron tayong mga meron tayong mga nasa death row na sa ibang bansa. Si Veloso na drug mule, putang ina niyan, drug mule. Nasa ibang bansa, gumawa ng kahayupan sa ibang bansa. Pinilit natin, gumawa tayo ng paraan para maiuwi itong putang inang kriminal na ito. Anong ginawa natin? Putang, inano pa natin? Sinalubong pa natin ng bulaklak, ng banda. Pucha, nagkaroon pa ng reunion dito sa Pilipinas ng pamilya niyan. I mean, okay naman. Okay yun, ganun yung gusto natin Okay, yun yung ating polisiya At saka yun yung tamang gawin Nakakainis lang na habang nagpapauwi tayo ng mga kriminal dito sa Pilipinas, yung mga nasa death row sa abroad, pinipilit natin na matanggal sa death row man lang, makulong na lang, wag na lang ibitayin. Achievement na sa atin yun kapag natanggal natin sa death row. Concern na concern tayo sa mga citizens natin abroad na nagkakasala na if possible, maiuwi natin dito sa atin. Tapos ito, meron tayong citizen sa Pilipinas, not an ordinary citizen but a former president whom tried everything he can to make this country look better. Isinuko natin ang kusa. Tayo mismo nag-facilitate. Pulis natin, eroplano natin, dinala natin siya sa ibang bansa against his will, without counsel. Walang abogado without counsel. Yung improper yung pag-aresto sa kanya, ni walang papel, cellphone lang, hindi man siya nabigyan ng medical attention, lahat ng paglabag.
KOJC over and over and over again. And ilan pang KOJC ang mangyayari bago tayo kikilos? Ilan pang mga ganitong pang-aabuso ang gagawin sa atin bago tayo lumabas para makiisa sa mga pagtitipon na mapayapa naman. Hindi naman labag sa batas ang lumabas para sumama sa mga pagtitipon. Karapatan pa rin natin yan sa malayang pagpapahayag. Although they're trying to kill it, yun lang yung kaya natin gawin para sa bayang Pilipinas Nakakalungkot isipin na wala na si Tatay Digong. Buti kami, napakaswerte namin, nakasama pa namin siya sa Davao, nakausap pa namin sa Davao, sa Hong Kong, nakausap pa namin siya, nakapagpa-picture pa kami sa kanya. Pero paano naman itong pamilya at iban mga kababayan natin na mahal siya, na alam mo yun, hindi na siya makikita. Itong pagpunta niya sa The Hague, wala na to. Yung mga hearings dyan takes 10 years, 8 years, 10 years or more. Imaginein mo, PRD is 80 years old. Tapos may sakit pa siya. Mag-isa lang siya doon. Wala siyang kasamang pamilya. Paano na lang yun, hindi ba? He's gonna be treated like a terrorist. He's gonna be treated like itong mga talagang mga mamamatay tao na mga terorista at mga komunista. He will be treated like that. Nakakalungkot na, alam mo yun, putang inang presidente natin talaga. Siya pa mismo ang nagsuko. Napakasinungaling ni Bongbong Marcos. Sinabi niya paulit-ulit, for the end time, hindi ako makikipag-cooperate. Biglang putang ina nagkaroon ng Interpol. Yung partnership natin with Interpol, nirespeto nila. Pero yung pagkakaibigan nila ng mga Duterte, hindi nila nirespeto. Yung pagpapalibing sa tatay niya, pagpabalik sa kanila sa kapangyarihan, pagtulong sa kanila, hindi nirespeto. Sabi ko nga, para kay Inday Sara na lang sana. Naniligaw-ligawan pa nila. Ito katulad talaga ito ng mga boyfriend ninyo na putangin na matapos kayong kangkangin, matapos kayong tsuktsakin, biglang wala na lang, parang hindi na kayo magkakilala. Kala mo naman mabango. Kala mo naman malinis. Sobrang degrading nito para sa ating mga Pilipino. Actually, I'm out of words. Napakaraming mga nagawang maganda ni Pangulong Duterte to deserve this. Actually, dumating pa nga ako dun sa punto na talagang galit na galit ako sa pulis at saka sa mga sundalo. They are supposed to, nasan kayo, pulis at sundalo? Noong pinagtatanggol kayo ni Duterte, noong tinaasan ng sweldo ninyo, noong kayo ipinrioritize, ang saya-saya nyo. Pero bakit ngayon, tinraidor nyo siya? Bakit ngayon? Bakit ngayon pinabayaan nyo siya na magamit sa politika, pinabayaan nyo siya na ma-turnover sa... Matakin mo, nakikipag-away tayo sa ating teritoryo. Ayaw natin na ang mga Chinese naglalayag-layag dyan dahil tubig natin yan. Tapos ito, pumayag tayo, ibang bansa. Pumayag tayo na ibang bansa ang maglitis kay Pangulong Duterte. Ano ang magiging itsura natin pagdating sa international community? Ito magiging itsura natin, ha. Sampal ito actually sa mga huwes natin dito sa Pilipinas. Sampal ito sa bawat isang abogado. Sampal ito sa Supreme Court. Bakit? Plain and simple, itong kaso ni Duterte kayang hawakan to dito sa atin. Itong mga testigo, mas convenient na nandito sila sa Pilipinas because they're all in the Philippines. Pangatlo, si Pangulong Duterte, wala na sa kapangyarihan. Nakikita nyo naman kung paano siya abusuhin, di ba? Nakikita nyo naman kung yung mga karapatan niya, kung paano siya tanggalan ng mga karapatan. He's not in power anymore. So, hindi na niya mai-impluensyahan itong kaso kung dito to gaganapin sa Pilipinas. Pero,
Kumbaga, basic na basic. Ano ba yung kaso niya? Murder, ano ba yung murder, torture. May rape pa nga eh. Saan galing yung rape? Sino yung ni-rape ni Pangulong Duterte na nagreklamo dyan sa Hague na ni-rape siya? Pwede ba napapanagutin mo siya dahil lang dun sa mga pronouncements niya na hindi naman detalyado? Hindi ba? I mean, sobrang ano na yun. Sobrang sensitive mo na nun. No, but anyways, yun lang yung mga kaso niya. And those cases are also being tried here. Mas marami pa pong mga heinous crimes dito sa Pilipinas. Mas marami pa pong mga heinous crime na tinatry dito sa Pilipinas. Okay? So, ibig sabihin, hindi nirespeto ng Malacanang yung co-equal body na Supreme Court. Why? Hindi nila ito kinonsulta sa Supreme Court bago sila nagdesisyon secretly. Mantakin mo dumating daw sa kanila yung itong warrant of arrest na to, mga ilang araw lang tapos in-execute na nila. Ganun katindi. Nagsinungaling sila sa atin sa media, nagsinungaling ang Solgen, Malacanang, si Jean Fajardo, sobrang sinungaling nun nung babaeng may nunal. Talagang ganun siya kasinungaling. Sa press con, sinasabi niya na wala, pero meron pala. Ngayon sasabihin nila, kasi nga secret nga yun. Pero putang ina, nagsisinungaling kayo, so parang nililegalize nyo yung pagsisinungaling nyo. Nililegalize nyo na nga yung paggamit ng droga. Nililegalize nyo na yung paggamit ng droga. Pati ba naman yung pagsisinungaling nililegalize nyo? Wala kang rason para magsinungaling. Dapat transparent kayo sa tao. Kung ano talaga yung score, sasabihin nyo. Kung ano talaga yung deal, sasabihin nyo. Hindi yung magsasalita kayo dyan sa harap ng media, sasabihin nyo wala, tapos yung pala meron. Nililin lang nyo yung tao para talagang makidnap nyo itong si Pangulong Duterte. Kidnapping to, bantakin mo. Galing sa aeroplano, galing sa flight, lumapag. Pumunta sila doon, may papel na hawak. Anong sabi ni Pangulo? Ipamimigay mo ko sa foreigner dahil lang dyan sa papel na hawak mo? Just because of a piece of paper, i-turn over nyo ako sa ibang lahi. Kung kakampi mo sila, might as well you just shoot me here. Patayin mo na ako dito sa Pilipinas. Kesa ibigay mo ako doon. Patayin mo na lang ako dito. O hindi ba? O tapos anong sinabi? O di ba si General Torre. O pagdating doon, sabi niya, tara na, sumakay na tayo sa aeroplano, dadaling ka namin doon. Sabi niya, anong kaso ko? Ipaliwanag mo muna sa akin kung anong kaso ko. Kailangan naiintindihan mo na mahusay kung ano yung reason bakit mo ko dinidetain o bakit mo ko isinusuko. Ano ba yung kaso ko? Di ba? Tinatanong niya, hindi naman masagot ni Torre. Kasi isa lang naman ang kanyang layunin, talagang makaladkad si Pangulong Duterte. Now, ang sabi niya kay Pangulong Duterte, are we doing this the easy way or the hard way? Regardless kung anong dinadrama mo, kakalad ka rin kita o maglalakad ka papunta sa aeroplano. Putang ina, ganun ba natin dapat itrato ang isang former president? So, wala na tayong respeto kahit kanino, kahit sino-sino na lang. Wala na kayong respeto sa pastor. Wala kayong respeto sa bahay panambahan. Wala kayong respeto sa holy ground. Pati sa dating presidente, wala kayong respeto. Tang-ina, nakakahiya maging Pilipino, sa totoo lang. Napakahina natin. Napakahina talaga natin. Mantakin nyo, mga bossing ha. Ito bibigyan ko kayo ng example. Etong mga tao na ito. Ayan, nung March 7, 2023, ang ICC nag-issue ng warrant of arrest kay Vladimir Putin. Nag-issue ng warrant of arrest kay Vladimir Putin for war crimes against humanity and genocide. Putang ina, matindi to, genocide and war crimes against humanity ha. Dahil walang jurisdiction ng ICC over Russia, hindi nila na-arresto si Putin. Wala silang jurisdiction eh. Noong November 21, 2024, nag-issue ng arrest warrant kay Benjamin Netanyahu,
Ito po yung Prime Minister ng Israel for war crimes and crimes against humanity. Pero dahil hindi sila member ng ICC at walang jurisdiction over Israel, ang Prime Minister Netanyahu hindi pa din naaresto. Dito March 11, ICC issued an arrest warrant for Rodrigo Duterte for alleged crimes against humanity dahil sa tokhang. Si President Duterte was arrested because the Philippines permitted it. The Philippines permitted it. As a sovereign state, the Philippines is not subject to ICC's control unless its current president allows cooperation, as demonstrated when President Marcos permitted the PNP to enforce the arrest warrant. Ang dami pang iba na meron ding mga arrest warrant sa ICC na hindi na-execute. Bakit? Kasi nga, ang ICC political. So etong si Pangulong Duterte dyan sa ICC na yan, wala na. He's guilty na kagad. Hindi pa man nagsisimula yung kaso, guilty na siya kagad dyan. Kaya nga ang protection na lang sana ni Pangulong Duterte, yung batas dito sa atin sa Pilipinas, na kung ako presidente at may kaso sa ICC, ang sasabihin ko lang sa ICC, simpleng-simple. ICC, makikipag-cooperate ako sa iyo, pero hayaan mo muna ako na mag-manage, mag-handle netong kaso na to. Ano ba yung kaso? Kaya namin yan dito sa Pilipinas. Mas marami pang matitinding kaso dyan eh. Akin na yung kaso, isasampa na namin dito muna. Ayusin muna namin yung domestic issues namin bago kami humiling sa inyo or humingi ng tulong sa inyo. In the first place, fully functional po ang mga korte namin dito. Ang judicial system po ng Pilipinas ay humagana 100%. Sa katunayan, meron pa nga pong mga hearing ngayon sa Korte Suprema tungkol sa budget, tungkol sa mga freedom of expression, tungkol sa pagnanakaw sa PhilHealth. Meaning, gumagana po ang mga korte namin. At marami po kaming korte sa buong Pilipinas. Kaya po namin yan, napakahina po ng mga kaso na yan. Total naman, ang basihan nyo yung mga testimonya sa Congress, okay, ganun na muna gagawin namin. Ako, bilang presidente, I will ask my Solicitor General to file cases against PRD and yung iba pang mga kasama niya for crime against humanity. Sige na. Dapat ganun. Dapat ganun ang ginawa ni Bongbong. Dapat dito muna sa atin. Kasi sampal na sampal talaga to sa judicial system natin. And it will make us look weak. Mantakin mo, walang bayag yung pulis, walang bayag yung militar. Tarantado yung presidente, walang bayag yung presidente. Isinuko yung pinakamagaling na presidente lang naman ng Pilipinas. Anak ng tinapay. Anong itsura natin sa mga investor? Bakit ako mag-i-invest sa isang bansa na putang ina, sarili nga niyang lahi, ipinagkakanulo niya, paano pa kaya yung hindi niya kalahi? Bakit ako mag-i-invest sa isang bansa na putang ina, puro drugs? Isang bansa na yung presidente, putang ina yan, merong issue ng drugs. Isang bansa na yung presidente, walang isang salita, sinungaling literal. Literal na sinungaling, mga boss. Ang bilis nilang in-execute yung warrant. Samantalang yung sa mga bansang sinabi ko, ilan lang tong example ko, 2 lang. Hanggang ngayon, hindi nila maari-aresto. Kasi nga, yung bansa nila naniniwala na wala kang karapatan. Gumagana bansa namin, we are a republic, we are independent, may sarili kaming korte. Bakit kami magpapasa ilalim sa'yo? Samantalang dyan sa South China Sea, may pupunta lang, putang ina, galit na galit tayo. Hindi naman tayo binobomba-bombahan lang tayo. Putang ina tayo, pinamigay mismo natin yung ating soberenya sa pamamagitan ng isinuko natin yung former president natin. Para saan? Dahil galit kayo sa politika? Tingnan mo si Bongbong Marcos, ang tatay niyan pinapatay. Pinapatay ang tatay niyan. Ang tatay niyan tinraidor ni Enrile.
Nasa kanya si Enrile. Yun ang reason ba't sila na-exile, ha? Pero nasa kanya ngayon si Enrile. Pinatay ang tatay niyan ng mga Aquino. O anong nangyari? May nangyari ba sa mga Aquino? Wala naman. O, tapos sumunod. Dinaya yan nung eleksyon ni Leni Robredo. O ano? May ginawa ba siya kay Leni Robredo? May ginawa ba siya sa Comelec nung naging presidente siya? O si Pangulong Duterte, anong ginawa ni Pangulo sa kanya? Pinalibing yung tatay. O, tapos pagkatapos palibing yung tatay, nagginamit nila yung pamilya ng mga Duterte, niligawan nila si Inday. Tapos nanalo sila. Kumbaga, Duterte pa rin na nagbalik sa kanila sa kapangyarihan. Dahil sa endorsement ng mga Duterte, dahil sa suporta ng mga Duterte, suporta ni Pastor Apollo Kibuloy, nakabalik sila sa kapangyarihan. Anong ginawa nila sa Duterte? Puta, pinakulong nila sa ibang bansa. Habang yung ibang bansa pinoprotektahan nila yung kanilang mga citizen, etong hayop na to isinusuko. At siya pa mismo, parang tayo pa mismo yung nag-initiate na kunin nyo na to. Pero alam na rin naman ni Pangulong Duterte na mangyayari yan. Kasi nasa Hong Kong pa lang sinasabi niya na umuugong na yung warrant na yan. Hindi naman tanga si Pangulong Duterte. Meron din namang intel yan. Palagay ko ang hindi inaasahan dito ni Pangulong Duterte na ganun kasama si Marcos at ganun din kasama ang PNP at si Marbil at itong si Fajardo, itong si Torre, na siguro kahit konting tiwala sa pulis, meron pa si Pangulong Duterte. Yun yung malaking pagkakamali niya. Kasi PNP pa rin PNP pa rin ang nag-facilitate nitong kahayupan na to kay Pangulong Duterte at talaga namang nakakapanglambot yun, nakakapanlumo. Ngayon kayong mga uniformado, PNP, AFP na ngayon ay nagsisisi na ganito, ganyan, putang ina nyo. Wala kayong dapat pagsisihan, wala kayong bayag. Akala namin deserve ninyo yung ibinigay ni Pangulong Duterte sa inyo galing sa mga buwis namin na dagdag sweldo nyo. Pero wala pala talaga. Putang ina. Ang lungkot talaga nito. We will not cry for any policeman anymore. We will not cry for any life lost ng mga army natin dahil wala kayong mga utang na loob. Pasensya na. Siguro galit lang kami. Kasi ang ine-expect talaga namin sa dami ng mga destabilization plots ng armed forces, ine-expect namin na ito yung pinaka-worth it. Kung sila man ay makikipagdialogo sa mga general nila na wag na may padala si Pangulong Duterte sa ibang bansa kasi citizen natin yan. Dito na lang sa Pilipinas, ikulong natin kung gusto natin pero wag naman sa ibang bansa. Kung naipagganon sila, ito na yung pinaka-perfect na time for that Kasi interest pa rin naman ng bayang Pilipinas yung kanilang ipaprioritize Pero wala, nakakalungkot kasi wala talagang aksyon yung police at saka yung military. Bagkus naging part pa sila nung kidnapping. Bakit? Armed forces, part nung kidnapping, kinulong sa isang kampo ng AFP o ng Air Force. Di ba? Siyempre, Armed Forces yun. So, ginamit ang facilities ng Air Force. Tapos, police ang nag-facilitate ng lahat, nag-control ng lahat. So, paano yun? Tapos, sasabihin ng AFP na wala silang pakialam, wala silang magagawa, standby lang sila, standby, pero ginamit yung kampo mo, pumayag kayo. Ang susungit pa ng mga bantay nyo sa gate. Grabe. Pero pakinggan natin yung mga balita patungkol dito, mga bossing, etong mga nag-iiyakan na mga taga Davao. Ito, tingnan natin na kung papaano tinanggap ng mga taga Davao na ang kanilang ama sa kanilang probinsya ay wala na at napakalaki ng possibility na hindi na nila makitang muli, baka bangkay na ito na iuwi sa Pilipinas. Nakakalungkot. Isa ang nais nila, is ikaw ang
bang nadarama? Pilipinas muling magsama-sama. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Di ba, gigising ka ng isang araw, ang ayos-ayos ng pamilya mo, ang ayos-ayos ng bahay mo. Sabi ko nga sa inyo, it is sad to see na itong si Pangulong Duterte, alam mo yun, yung gracefully nag-exit siya sa mundo natin. Pero yung siguro ako mas matatanggap ko pa yun na halimbawa, isang araw, katandaan, na siya, bumigay na siya, hindi na siya gumising, hindi ba? Alam mo yung somewhat mas matatanggap mo pa. And then, ang saya-saya nung pagre-reminisce mo ng mga magagandang alaala nyo with him Pero, ang pinakamasaklap sa lahat, yung kinuha siya in front of you, dinala siya somewhere na hindi ka makakapunta, na hindi mo siya makikita, at mas lalo na nakikita mo ng hina-hina niya, hindi niya na kaya yung sarili niya na mag-isa. Tapos sinakay siya sa eroplano na mag-isa siya, wala siyang nurse, walang isang dinala lang kaibigan niya na may sakit na din. Tapos yung possibility na hindi na siya umuwi ng Pilipinas, na sa katandaan doon na siya mamatay, or baka nga patayin pa siya dahil dyan sa extraordinary rendition na yan. So yun yung mga talagang very traumatic na experience. Sabi ko nga sa inyo, itong si Kitty, sobrang traumatic ito kasi siya ang nakakita kung paano binababoy yung tatay niya ng mga pulis, paano sila kinakalakalagkad. Sabi ko nga, kung hindi ka talaga Pilipino, hindi ka magagalit dito, hindi ka talaga Pilipino. At kung hindi ka iiyak dito, hindi ka malulungkot dito, putang ina, wala kang pagmamahal sa bayan mo. Inang bayang minahal na muli kitang makita. Pilipinas, bangon may pag-asa pa. Ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Pilipinas. Sabi ko sa inyo, the reason why these people are crying, dahil si Pangulong Duterte during his time dyan sa Davao City, ang gulo-gulo ng Davao, promise. Lahat naman halos dyan sa Mindanao ay hindi siya talaga livable sa hindi Muslim. Oo, kasi talagang napakahirap ng lugar na yan. Maraming krimen, tapos ang daming tapos iba-iba pa ethnicity, iba-iba pa yung mga religious beliefs. So imagine, with all these problems, naayos to ng isang matanda. Naayos din yung Pangulong Duterte, yung drugs dito, yung krimen dito, yung mga kung ano-anong mga nagaganap dito, mga gang, mga grupo, magnanakaw, snatcher, holdapper dito raw sa lugar na to. Sa diyan sa Davao City, yung downtown, hindi ka daw makapaglakad diyan noon ng medyo alanganing oras, pero inayos ni Pangulong Duterte yan. Yung minsan nga, yung meron sila sa Davao, wala pa tayo sa buong Pilipinas, yung 888 niya noon, yung 911 niya na libre, ang dami. Tapos yung every weekend na siya ay yung tawag dyan, yung umuupo sa City Hall, tapos nakapila yung mga tao may suliranin, pumupunta siya sa mga liblib na lugar. Doon siya naghahatid ng tulong, kahit anong tulong pa yan, medical, pinansyal, o legal.
inaano niya yan. Kumbaga tinulungan niya lahat na tao. Ay mahal na mahal si Pangulong Duterte ng mga taga Davao kasi walang malinis na Davao, disiplinadong Davao, maunlad na Davao kung walang Duterte na nanungkulan dyan. Puro korap ang mga tao dyan eh. So, masama ang loob talaga ng mga taga Davao na yung tatay nila nagpunta lang ng Hong Kong para magpasalamatan. Puta yung pala, yun na yung huling makikita nila yung matanda. Wala na. Hindi na nila makikita to. Wala naman tayong media outlet doon. So, makikibalita na lang tayo sa international media na ito-twist din yung mga bagay-bagay. Wala mong vlogger doon na magtatanggol kay Pangulong Duterte. So, kawawa talaga yung matanda. Sa kabila ng nagawa ni Pangulong Duterte sa bayang Pilipinas, ito pa naman yung ginanti natin. Pakinggan naman natin mga boss yung speech naman ni VP Sara kasi kagabi nandiyan siya sa Villamor at siya rin ay nagsalita. Pakinggan natin yung kanyang masasabi dito sa ginawa sa kanyang ama kasi hindi siya pinapasok eh. Ang isang kahilingan ni Pangulong Duterte makapag-usap man lang sila ni Inday Sara, pero sa kasamaang palad hindi rin yun inalaw ni General Torre. So wala na silang nirespeto. Walang senador, walang VP. Tandaan nyo ang alam ko walang presidente sa Pilipinas eh. Pero dapat walang presidente ng Pilipinas. Ito presidente siya ang commander-in-chief. Pero yung second na commander-in-chief, hindi nila pinakinggan, hindi nila pinapasok. So ganun sila kawalang respeto kay VP Sara. Pakinggan natin yung kanyang masasabi. Nagkausap kami kagabi. And it was okay naman. Sabi niya lagi, idaan lang sa legal. Idaan lang sa legal. Yun ang sabi niya. Kaya yung discussions din namin, legal lang. Ma'am, pwede niyo bang babaliktad na kumusta yung kalusugan niya? Anong napag-usapan niya about this? Oh, yan ang hindi ko alam kasi kung ano yung kanyang mga gamot, ano yung kanyang mga health conditions. Ang pagkakaalam ko meron talaga siyang mga health conditions kaya siya may nurse na kasama lagi. And then meron siyang mga gamot at meron siyang mga gadget na kailangan na kasama niya lagi din. Ang pagkakarinig ko kanina mataas yung sobrang taas ng blood sugar niya kaya nag-insulin sila. Ma'am, how true are the reports na naging-hold po ng asylum si former President Duterte sa China but was denied by... Wala. I was there. Sobrang gago, no? Mantakin mo ang chismis dito sa Pilipinas. Nanghingi ng asylum si Pangulong Duterte. Putang ina, sabi nga ni Pangulong Duterte, mamatay ako sa Pilipinas. Kung sa Pilipinas lang wala akong problema, pag maghihingi ng asylum, anak ng tinapay. Tang ina, ang gago talaga ng no? Sobrang gago kasi talaga nung nagpakalat ng si Chua talaga, putang ina, kriminal din. Hindi ba? Tarantado rin, no? Bantay yung pinagkalat nila na yan nga si Pangulong Duterte, tumakas sa ICC. Si Pangulong Duterte takot sa ICC. Anong takot sa ICC? Ayan nandoon na. Kahit alam niya na huliin siya, umuwi siya ng Pilipinas, inagahan niya pa. Di ba? Hindi takot yung matanda. O lang, nagkataon lang kasi matanda na siya, mahina na siya. Nanghihinayan kami. Ako lang Kung halimbawa, nakita ko si Pangulong Duterte, malakas. Di ba? Nakita ko na matikas pa siya. At kayang-kaya niyang pagtanggol yung sarili niya. Okay lang, kahit mag-ICC, magaling naman siya Kayang-kaya niya. Pero yung ganyang state, yung mag-81 ka na, tapos inaakay ka na, may kita mo mahina na kahit nakaupo, nakaslouch na. I mean, he's not his usual self. He's not at his best. And sabi ko nga, itong mga ganitong klase ng tao minsan lang to sumusulpot sa bayan natin Pilipinas. Dapat nandoon na tayo sa ini-enjoy na lang sana natin yung mga wisdom niya, yung mga kwento niya, para may maalala tayo kapag wala na siya. Pero hindi, iba Ang nangyari, kahit mahinang-mahina na siya, pinadala natin siya doon, putang ina niyan. Yung tatay nga nito ni Bongbong, putang ina, patay na, nirespeto pa rin, inilibing pa rin, kahit di naman bayaning, hayop na yan. Pero ito si Pangulong Duterte, bayani, putang ina, dinala doon sa ibang bansa para doon mamatay. Putang ina, yun ang pinakamalungkot sa lahat.
Grabe. Yun ang pinaka-demonyong pwede mong gawin talaga. So, asylum, never mag-ask ng asylum si PRD. For what? He's old. Ano yung mamumuhay siya sa ibang bansa ng ano? Gusto nga niya mamatay dito sa Pilipinas eh. Oh, kaya nga sabi nga niya if you're just gonna turn me over to the whites because of that piece of paper, might as well just shoot me here. Patayin mo na ako dito. Walang problema, sabi nga ni Pangulong Duterte nung siya ay nasa Hong Kong, di ba, sa kanyang interview. Kung mamatay man ako bukas, gusto ko lang malaman ninyo ng buong Pilipinas na minahal ko kayo, mahal ko kayo, nagserbisyo ako, at hanggang sa huling hininga ko, magsiserbisyo ako para sa inyo. Asylum. In Hong Kong, wala siyang kausap from the Chinese government. And in fact, sabi niya, kung maalala nyo, 4 p.m. yung flight niya sa Cathay Pacific, di ba? Sabi niya, agahan natin ng 7 a.m. Para makabalik na ako sa Pilipinas. That was willingly surrendering himself to the jurisdiction of Philippine authorities, not the ICC. Ma'am, habang lumalapit yung eleksyon, ma'am, tumitindi yung personal na panggigipit. Sa tingin nyo, babaliktad din po ang lahat? Kaya nga sinasabi ko kanina, sir, nandyan yung tao. I mean, tagalin man nila si former President Duterte sa equations at midterm elections. Nandyan yung taong bayan at lumalakas yung block voting ng PDP 9 candidates. Pero sinasabi ko sa inyo kanina, mag-ingat kayo sa election cheating. Yun ang pinakamasaklap sa lahat. Pag-usapan natin yan, mga bossing. Napakaganda nung sinabi ni VP Sara na si Pangulong Duterte made a Duterte, a millions more Dutertes. Ibig sabihin, dahil sa sobrang galing na leader ni Pangulong Duterte, nagkaroon tayo ng standard sa pamimili ng leader. Kaya lang, di lang kasi kayo nakinig. Putangin na nyo eh. Kukulit nyo kasi. Pero balikan natin ulit yun. Gumawa siya ng napakarami pang mga Dutertes. Dahil in-idolize siya, dahil minahal siya, dahil sa dami ng mga nagawa niya sa bayang Pilipinas, nag-create siya ng napakarami pang mga Duterte. Sino yun? Tayong mga DDS. Tayo, ako, ikaw na nagmamahal kay Duterte ay isang Duterte. Lahat tayo ay Duterte. Ang Duterte ay isang brand ng malinis na pamumuhay, malinis na politika, walang korupsyon, walang pagnanakaw, walang ganid, walang lust sa material na bagay. Simple lang, ganun ang Duterte. Kung ikaw ay mapagmahal sa bayang Pilipinas nang walang hinihinging kapalit, ikaw ay Duterte. Akala nila sa pagtatanggal nila kay Duterte sa Pilipinas, nawalan na ng Duterte, nabawasan na ng Duterte at napakahina na ng mga Duterte. Hindi, mas lalo pa nilang pinalakas yung Duterte dahil ang bawat Pilipino ay Duterte. Dahil ang bawat Pilipino dapat ayaw sa korupsyon, ayaw sa droga, ayaw sa kriminalidad, ayaw sa insurhensya. Yan ang Duterte. Kaya ako, dahil ayaw ko sa lahat ng yan, pati sugal, bisyo, ako'y isang Duterte. So ito ang sinasabi ni VP Sara dito, ay tayo yung mga Duterte. Now, ang eleksyon ay parating na. Kabang-kaba talaga itong kabilang kampo dahil nakikita nila palakas ng palakas ang pagtangkilik ng tao sa mga Duterte. Saan ka ba naman makakita? Nag-organize ka ng simultaneous na political rally nang wala kang artista, walang ayuda, pero buong Pilipinas nagpa-participate. Samantalang sila, pa-isa-isa lang yung rally, pucha, pinipilit pa yung mga tao na sumigaw. Alam nila yun. Kaya nga dito, sa nangyari na ito, political suicide talaga to para sa bagong alyansang Pilipinas. Na feeling ko, yung mga 12 kandidato ni Pangulong Marcos, nanginginig na ngayon dahil alam nila na malabo na silang manalo noon sa ginawa nila ngayon sa mga Duterte, mas malabo pa silang manalo ngayon. Yan yung sinasabi ko. Malamang ngayon nagmumura itong mga kandidato ni Bongbong Marcos. Bakit? Tangina, imbis na matulungan mo kaming manalo, wala kang pakialam sa amin eh. Si Bongbong Marcos makasarili. Wala siyang pakialam sa Pilipino. Wala siyang pakialam sa ating lahat. O tingnan mo, wala rin siyang pakialam sa mga kandidato niya.
Wala siyang pake, putang ina nyo, kahit matalo kayo, pakialam ko sa inyo, presidente na ako, gagawin ko yung gusto ko. Kung ano yung plano namin ni Romualdez, gagawin namin. Yun ang plano namin, matanggal ang Duterte, pagtapos ko, maipalit itong pinsan ko o yung anak ko, putang ina, bahala kayo sa buhay ninyo. Ganun yun, kaya malamang ako sila Tito Soto, putang ina, mapapamura din ako. Pwede mo namang gawin after ng elections eh. Pero ba't mo ginawa ngayon? Siyempre, milyon-milyon tao magagalit sa'yo. Putang ina, sino pang boboto sa amin? Diba? Sino pang boboto sa alyansa na yan? Binaboy mo na yung Pilipinas. Putang ina yan. Ang boto para sa bawat boto para sa alyansa, boto yan para sa pang-aabuso, pang-tatraidor, para sa mga magnanakaw, adik, kriminal, isama-sama nyo na lahat ng kahayupan sa Pilipinas. Lahat ng paglabag sa karapatang pangtao, lahat sa paglabag sa malayang pagpapahayag, lahat. Ang boto sa mga yan ay boto para doon. So parang pinromote mo na din yung mga kasamaan na yan. Kaya sa nakikita nila palakas ng palakas yung PDP, akala nila na kapag nawala na si Duterte, hindi na nakasama sa kampanya, akala nila itong PDP mapipilay na. Puta, mas lalong lumakas ang PDP. Mas lalong nanggigil ang tao at gusto na ng tao na makabawi. Revenge vote ang mangyayari ngayon. At kailan tayo maghihigante? Maghihiganti tayo sa May election. Kung may darating pang May election. Posible ba na dayain tayo? Napakalaki ng posibilidad na dayain tayo. Puta, ito nga hindi nga posible itong ginawa nila kay Pangulong Duterte, nagawa nila. Wala nang iba pang kadimonyohan na mas didemonyo dito sa ginawa nila kay Pangulong Duterte. Yang pangdadaya sa eleksyon, puta, taon-taon naman. Kada eleksyon naman may dayaan yan eh. Kaya ngayon dadayain yung eleksyon ngayon, malamang. Dadayain talaga yan. Ito nga, ginagawa nga nila para ma-eliminate lahat eh. Lahat nga, pinatatanggal nila. Si VP Sara nga, ini-impeach nila eh. Pangulong Duterte, puwersahan, kahit hindi na kaya nung katawan, kinaladkad, papunta sa aeroplano, binuhat eh. Hindi ba? So walang imposible pagdating sa mga demonyo. Lahat ng kasamaan, posible basta Satanas yung namumuno. Satanas yung mga nakapaligid. Ayan. Ano sabi ni VP Sara? Kaya lang baka dayain at siguradong dadayain. Anong gagawin natin mga Pilipino? Putang ina, wala tayong iboboto kahit isa sa kanila. Kahit isa sa alyansa na yan, yung putragis isang buo na yan, mula mo konsihal hanggang senador, wala tayong iboboto kahit isa, wala tayong palulusutin kahit isa. Ipakita natin sa kanila, nakatapusan na nila. Walang boboto kahit isa sa mga yan. Palakas yung PDP laban at ang magbe-benefit talaga nito PDP laban. Nakakalungkot lang na at PRRD's cost, mananalo yung mga kandidato natin. Pero iniisip ko na lang na PRD is willing to sacrifice for this country. Na sumama na rin siya doon. Nagsakripisyo na siya. Sabi nga niya, I'm old. I'm not gonna stay longer. And I am tired. They are going to be giving me a favor actually. They're doing me a favor by making me rest na kasi pagod na ako. So, sinakripisyo niya na yung kanyang sarili para magising tayong lahat na siya mismo yung nagbigay sa atin ng hint noong 2021 na weak leader ito, abusado ito, walang alam ito, like father, like son, hindi tayo nakinig. Ngayon, sinakripisyo niya ulit yung sarili niya. Wala na siya sa power sinakripisyo niya ulit yung sarili niya para sa atin, para magising tayo, bumoto tayo ng tama, pagdating ng election, PDP straight tayo. Maaring sa ngayon, natatawa sila, pinagtatawanan nila tayo. I am proud. I am proud that I am Duterte. I am proud that I love Duterte. I am proud and I will die as a Duterte because a love for Duterte is a love for the Philippines. Si Duterte, Pangulong Duterte ang Pilipinas. Para sa akin siya ang Pilipinas. Isinuko si Pangulong Duterte ng administrasyon na to. Para sa akin, isinuko ng administrasyon na to ang Pilipinas sa ibang lahi.
Yan ang pinakamasakit na katotohanan. Pero that's where we at now. And if you are still proud na maging Pilipino ka, something must be wrong with you. If you are not proud na Duterte ka, I am sure, hindi ka malinis na tao. Matindi ito. Ma'am, do you consider din po mga... Since tapos na po yung alliance niyo with President Marcos, may we know kung meron bang discussion before, during the campaign, tungkol dito sa ganitong issue na to? Kung you ask President Marcos, meron bang promise or he has not turned over? About the former ICC? president? Yes. No, we did not discuss anything about the Were there ICC. discussions before this? No, with President Marcos, no. There were no discussions with President Marcos, except that I wrote him a letter, and then he replied regarding the ICC and that there will be no cooperation with the ICC. I will release that letter. Ma'am, bukod kay ES Medaldea, sino ba kasama niyo sa plane? Ako hindi ko alam. Sorry. Alam ko lang yung mga hindi nakasama sa plane, yung nasa labas. Kasama si Kitty. Hindi kasama. Nandoon si Kitty sa labas. Yes. And Common Lopay nasa labas. Yes, si Hanilet nandoon din sa labas. So sino po yung tatlo ma'am nakasama? I'm okay. Ano lang ako, kulang sa tulog dahil nagbiyahe kami kanina. Pero kumain ako kanina, huwag kayong mag-alala. Hindi iinit ang ulo ko. As Vice President, di ka pinapayagan makapasok, parang kung nagagawa yung you're supposed to have power here. Wala tayong magawa eh. Kung susunod sila sa yung Philippine National Police, kung susunod sila sa illegal na mga orders, wala tayong magagawa. Yun yung desisyon ng Philippine National Police. Mag-implement sila ng illegal orders. That's what they did with Yusek Zulaika Lopez. So it's not surprising that it is happening now. Ma'am, may mga balita na kayo daw po, dinadawit po kayo dito po sa issue ng ICC. Sa tingin niyo ma'am, baka kayo na po ang next na puntirin after this? Oo, sinabihan ako ng nanay ko. Sinabihan ako ng nanay ko, sabi niya mag-ingat ka dahil ikaw ang susunod. Handa na ma'am? Anong handa? Kung maghahanda na Pumasok harapin, doon handa na sa- para malampasan, mapagtagumpayan. Iniisip ko lang ang gastos sa abogado. Magastos kasi ang mga abogado. So yan lang naman yung concern natin sa ngayon. But so far, napaghandaan din naman yung gastos para sa mga abogado. Okay lang. You can see that the Dutertes are unbothered. Si PRD is just there sitting down with Mijaldea. Actually, binudol sila doon. Sabi sa kanila na, oo, meron ng abogado sa taas. Akyat na pagdating daw nila doon sa aeroplano. Puta, wala ni isa. Hindi daw nila kilala yung kasama nila doon sa aeroplano. Wala silang kakilala doon. Imagine, kung hindi umakyat si Mijaldea doon, walang kasama si Pangulo. Kahit isa, wala. So kung ano mangyari sa kanya doon, wala na. Kaya nga sabi nung tinanong si Mijaldea habang may chance pa, saan kayo papunta sir? Sa impyerno. Wala, hindi namin alam. Dadalawa lang kami rito, binudol kami. Sabi may abogado raw dito, wala naman kaming kasamang abogado. So paano na? Hindi ba? Yari talaga, sobrang yari ang nangyari. So blind na tayo, hindi na natin alam. Paglapag ng Hague, wala na. Hindi natin alam saan dadalhin si Pangulo. Wala tayong contact, hindi naman si cellphone yung matanda. Itong si Mijaldea, I'm pretty sure, hindi rin naman technical na tao to. So I don't know how he will communicate with itong ating itong pamilya nila dito. So hindi natin alam kung anong mga mangyayari. Actually, simula pa lang ito ng mga pangyayari, simula pa lang ito ng mga kaganapan sa Pilipinas, kaya maging mapagmatsyag tayo. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Ang dami ng mga kababayan natin nawawalan ng pag-asa. Sabi nila wala na. Siguro maganda talaga. Antayin na lang natin yung eleksyon. Doon tayo babawi. Yun talaga tayo babawi sa eleksyon. Pero at the same time, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Huwag tayong mawalan ng boses. Kailangan gamitin natin yung mga social media natin para ipakita yung ating pagkadismaya. Ayaw natin nito. Pinagsinungalingan tayo ng pulis, pinagsinungalingan tayo ng militar, pinagsinungalingan tayo, tinraidor tayo ng gobyerno nating sarili. We will not take this sitting down. Ika nga. Kailangan lumaban tayo, not in a sense na
mag-aarmas tayo at lalabanan natin sila. Ibig sabihin, labanan natin yung mga ginagawa nilang diktadorya, labanan natin in a sense na or in a way ng paglalabas ng ating mga saloobin dyan sa comment section, dyan sa pag-share ninyo, paglalike. Importante na ma-share, ma-like ninyo itong ating vlog para mas maraming marating, mas maraming makapakinig at mas maraming makaintindi. Doon lalong-lalo na marami pang mga hindi masyadong involved at walang pakialam. Kailangan na ninyong makialam kasi inaano na tayo, tinatraidor na tayo harap-harapan. Pinamimigay na tayo harap-harapan. Ayaw nga natin na ni isang pag-aari natin, ayaw natin na may makukuha yung ibang bansa. Ni isang pag-aari isla lang yan. Ito buhay. Hindi lang ordinaryong buhay. Buhay to ng isang dating presidente na naging mabuti sa Pilipinas, pinrioritize tayong mga Pilipino, hindi nagnakaw, minahal tayo, nagserbisyo, nagtrabaho. Ito pa ang iginanti natin. Ako, proud ako sa sarili ko. I did not vote for Bongbong Marcos. I listened to Pangulong Duterte when he said, "Don't vote for this guy, he's evil." I did not. I am proud of myself because I was there yesterday. I was shouting Duterte. I was talking to the police. I was there supporting Pangulong Duterte. Sana ikaw bilang isang Pilipino, kung mahal mong bayan mo, gumawa ka rin ng paraan kung paano ka makakapagpakita ng suporta sa mga Duterte. Hindi to sa pilitan, pero ito yung moral thing to do. Yung suporta natin sa Pangulong Duterte na nagmahal sa atin, inilaan yung buhay niya para sa bayang Pilipinas. Ito po ay isang buhay na bayani na hindi natin makikita, na hindi natin alam kung makikita pa natin ulit. So magdasal tayo, sama-sama tayo magdasal. Yun ang pinakamakapangyarihan sa lahat. At doon sa mga malabis sa kanilang kapangyarihan, darating din po ang panahon na kayo naman po yung mga ngailangan. Ngayon, kayo'y nasa kapangyarihan, pero pagdating ng panahon na kayo ay mangailangan, mas mahirap pa yung dadanasin nyo kaysa sa mga ipinadanas nyo sa mga tao. Mas mahirap, mas masakit, mas madilim, mas malagim, lahat ng mangyayari sa inyo. Kilala nyo yung mga sarili nyo, hindi natutulog ang Diyos. Nakita ng Diyos kung sino ang mga demonyo dito sa Pilipinas at kailanman hindi magwawagi ang mga demonyo. Kailanman. So magdasal po tayo lahat at again, maraming salamat sa mga tumatangkilik sa channel natin. Napahaba na naman ito kasi nga matagal tayong hindi nakapag-usap. Pasensya na. Di pa okay yung pakiramdam natin pero laban pa rin. Broadcast pa din. Kahit inuubo dyan sa SMNI, naghahatid pa rin tayo ng ating kuro-kuro. So maraming salamat mga banateros worldwide. Salamat sa like, nag-share. Sana po ay pagpatuloy po ninyong suporta at sana po ay maraming salamat din po dun sa mga nagsusuper thanks at syempre sa lahat ng lumalaban para sa Pilipinas. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod natin na vlog. Magandang araw sa ating lahat. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay,
dapat